Morning po mga kababayan mga sir, this is Jam the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is September 30, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan yan sa may Valero Grand Suite, dito yan sa may Salcedo Village, Bilayo, Makati. At dadalhin po natin sa may SM Mall of Asia Complex sa may Barangay 76 Pasay po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sa mga disclaimer. Lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government or private, mga yan ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Grand Suite. Si Ayan Asa na nagumana ng tatlong caliber 45 pistol at isang caliber 25 pistol kasama ang mga bala at magazine. Sa ulat na nakarating kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, mula sa investigasyon, nakapasangkot ang mga suspect sa gun running sa Bulacan, Tarlac at ilang lungsod sa Metro Manila. Ngayon, nasa kusudian na ng mga otoridad ang mga na-arrestong suspect na maaaring sumakaukulang reklamo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos, at sa ating mga Radyo Patrolers. May nangyari, nakareport na kausap, DZMM. Basta AM, FM. Tayo dito sa programang Kabayan at ito, kukuha naman tayo ng update dahil ito sa Masbate, di ba? Ito naman ang bagyong Opo at makakausap natin. Alam nyo, may problema pa rin tayo dun sa kuryente at saka yung signal. So ngayon makakausap natin ang spokesperson ng PDRRMO ng Masbate, si Ian Nicolas Bueno. Good morning, Ian. Si Danny Buenapes sa programang Kabayan. Good morning, Sir Danny. Okay, thank you very much, Ian. At siguro ay habang nausap kita, pinapanood mo nga yung mga video kasi grabe at tama nito sa Masbate. Now, di ba, wala pa kayong kuryente. Tama ba? Hanggang isang buwan yan, mawawalan kayo ng power supply? Yes, sir. As of now, wala kaming ilaw at saka kahit nga yung signal ng smart, mahina yung room, wala pa rin. So, paano kayo nakaka-cope ngayon? Pero in terms of, let's say, yung infrastructure, ngayon ba, kasi yung mga unang nakita nating video, ang daming tama yung mga bumagsak na puno, mga poste. Ngayon ba, nadadaanan na yung mga kalye natin just in case yung mga relief efforts talagang tuloy-tuloy? Yes, sir. Because starting yesterday, dumating na yung mga tulong galing national, galing ng regional, kumuha na kami ng batak, masipot, clearing renderia sa Presidente Masbate. Kaya nakakapasok na lahat ng tulong na galing din sa national regional. Ngayon ba, maganda na ang lagay ng panahon, Ian? Sa ngayon po, maganda ng panahon po namin dito. Nakakikita na kami ng init ng araw po. Pero meron po ba tayo mga, let's say, siyempre marami nasira, mga kabahayan. Paano yung mga hindi pa tapos o yung nagpapa-repair ng kanilang mga bahay? Meron pa tayong temporary shelter o kaya yung parang evacuation center na pa sila? Oo, nandun pa rin sila. Binabantayan pa rin sila ng LGU. At as of now, nandito rin na lahat ng tulong na mayroong mga shelter sa iba't ibang lalawigan at lungsod ng Masbate. Pinadala na yung mga shelter para doon na muna sila tumira yung mga nawala na bahay po. Mga ilan yun, Ian? May number ka? As of now, sir, based on deployment po, wala po ako ng numbers kung ilan ang dala-dala ng mga iba't ibang kasi iba-ibang lugar ang nagbigay. We have Kamsol, we have Katanduhan at Manila, and then we have also the shelter fund coming from the Office of the Civil Defense. Yung mga kalukunwari, mga modular tents na minsan pinoprovide yun ng DSWD, meron din kayo mga ganon, just in case lang na hindi pa agad makabalik? Yes, mayroon po sila. Actually, andito po si Abinaw, yung
max ang mga kababayan natin po. Okay. Kasi alam ko, meron ka bang bilang kung ilan yung mga tinamaan ng mga barangays? Kasi isang report natanggap ko dito, itong barangay Tugbo. Tama ba? Dalawang bahay lang. There only 2 houses remaining para stand out out of 40 sa maliit na komunidad na yun. Actually, as of now, sir, as of sa original report, September 29, 11 p.m. na send ng NPR mo sa amin. They have given us only the affected population. Oh, mga ilan? Yung affected lang. So in person, we have in terms of in person, we have 361,910. And family, Dami. we have 89,287. Yan pa lang ang data na sinisend nila sa amin. Okay, 361,000 ito persons, di ba, na affected. Yes, Yan lang o sa probinsya ng Masbate. Okay? So yung mga kabahayan, meron ba kayong datos na let's say homeless, yung talaga nawala ng bahay? As of now, we have damaged houses. Nag-sell sila ng partially in Masbate to Sara, 25,886. That is partially. And totally, 6,453. Okay, state of calamity ba kayo ngayon, Ian? Ang Masbate? Yes, sir. Starting last, Saturday, nag-state of calamity na ang butingin naming PRC Chairperson Richard Kupok ang Masbate po, under state of calamity. Meron kasi ako mga kaibigan, actually mga dati pa namin dito mga officers pa nga ng ABS, dati sila, mga talagang lumaki sa Masbate. Kahapon kasi meron din kaming update tungkol dun. Sabi nila talagang ito raw yung the worst na talagang naranasan nila na tumama sa Masbate. Ikaw siguro I would assume na matagal ka na rin sa Masbate. Ito raw yung pinakamatinding na tumama na bagyo, itong Opong sa Masbate ever since. Yes, sir. Sa tagal, may inanda kami dito, Glinda, lahat-lahat dinadaanan kami kasi malapit lang sa amin Batanes at saka Samar na palaging dinadaanan. Sa lahat ng bagyo lindol lang dumasami, ito ang pinaka-worst po na tumama sa amin. Kaya nga grabe. Pero yung yung infrastructure damage, meron ba kayong datos o kaya yung pananim, yung epekto? Kuya, may padating bang bagyo? Ay, hindi ko po alam. Wala naman na yata. Wala pa. Sana wala. Yan lang po ang datos namin. Ano yung 277? Ay, meron yata. Na parang narinig ko sa balita ng ating kahapon. 37. After 1 week yata. Sabi yata. Ano ito? Sa agricultural crop? Kasi itong nire-report yung si Opong pa lang. Nakalipas na yan. Nakalipas na po. Marami pa lang nasa lanta sa kanila ba po. Sa atin hindi gaano ramdam. Iba yung Ragasa, iba pa yun. Para malino lang. Iba po yun. Iba po yun. Meron ba tayong Si Opong pa lang po. Opong. Yung pinakalit, maraming yan, alam ko coastal community. Meron pa ba tayo, dahil karamihan dyan, mga alam mo, mangingisda, meron pa tayo reported na missing? Yan. Actually, as of now, wala pa rin pinipagin sa atin na datos na missing. We have given us only the datos of casualties and injuries. Ilan yung casualties? Yung latest? So as of now, Saturday, 20, pero hindi po natin ito masasabi na typhoon related. It's because the one who received this advisory na talagang itong mga casualties naman is typhoon related only the DNC po. Okay, so yung 20, sinasabi mo hindi lahat typhoon related? Hindi pa po natin masasabi because ang binibigay lang namin, binibigay sa amin ng India is all about that. Hindi po natin alam kung talagang yung typhoon related. They just given us the data po. Yung mga injuries, mga nasaktan, meron pa ba tayo na confine? Ilan? 15. Ano yun? Ano na sila? Nakalabas na hospital o may mga nakakonfine pa? Nakalabas na po ng hospital kasi hindi naman po grabe. Kamusta naman yung mga paaralan natin? Natamaan ba yung mga school buildings? O kamusta ang mga pasok ng mga kabataan natin? Yung mga nasa eskwelahan? So now po, ongoing pa rin ang road clearing sa mga school kasi may mga school sa mga tinamaan kaya wala pa rin silang pasok hanggang ngayon. Okay.
walang pasok. So, ibig sabihin, Martes mula nung Biyernes, wala na, kansilado, di ba? So, wala pasok. Opo. Eh, tapos may problema pa kayo sa communication. So, ibig sabihin, malaking yung pag-catch up na dapat nilang gawin, di ba? Opo, that is why nga, ang dumating na dito yung telecom na, mga ibang telecom tumutulong as of now, magpagawa nila ng restoration ng lights namin at mga telecommunication company po sa iba't ibang lugar, tumulong na rin, may paparating na rin na Cebu. Yung supply nyo ba ng pagkain, kasi matagal yung wala pang kuryente, eh, syempre, isa yun sa mga higing obstacle ninyo, di ba? For now ba, meron tayo, siguro this is the time na humingi kayo ng panawagan sa ating mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng impila na to? As of now, mas marami, Mindanao Province, we have field augmentation, drinking water, generators, restoration of electricity, restoration of water distribution, additional water desalination, additional sensor, and other source of connectivity. Yan lang ang kailangan namin ngayon na At least may parating nyo, para at least baka may mga tumulong, di ba? Pero yun na nga no? Grabe, ang lumamok. For now ba, wala pa tayong nararanasan na problema, mga sakit, at makalat, marami pa rin yung mga nananatili na mga nandiyo sa mga temporary shelter? As of now po, wala pa naman kami nababalitaan na mayroong nagkakasakit kasi as of now yung council, meron silang padala na doctors, yung source doon, ang Governor Amor, nagpadala din ng tulong, nakantabi sila kung ano man ang mangyayari sa mga constituents o magkasakit na constituent ng Masbate, nakantabay po silang lahat ngayon. Kaya nga at least yung, di ba yun ang galing, nakatawid na di ba yung galing Matnog, Pilar, Sorsogon, di ba dyan kailangan, di ba yung maging inter-island sila na blessed? Yes sir, nakabalik na, kaya nga ayun, So, wala pang paraan na, let's say, masyado kasi matagal pa yung isang buwan mapapa-fast track yung pag ma-restore yung power supply nyo. Yeah? Opo. Actually po, ngayon, sa nakikita namin sa pag-ikot-ikot namin, parang napapabilis din ang restoration ng communication namin and electricity. Kasi ngayon, from the base ng Masinco, andito sila ngayon sa city, nag-aayos na ng mga kable. Anong pangalan yung local, yung electric cooperative? Masinco, Masbate Cooperative, Electrical Cooperative po. Wala pang binibigay na timeline, basta sabi lang 30 days, Yes po, pero sa tingin namin, sana mapapadali. Kasi andito din, ang daming tumutulong na po na electrical cooperative po. Pero pag sinabi mong power supply problem, the entire Masbate o selected lang ang mga municipalities o mga barangay sa wala? Sir, entire po sa Entire Masbate, wow. Entire. Sige, sa makikibalita na lang kami, iyan at kukuha kami ng update at meron pa rin tayong linya ng komunikasyon dyan sa Masbate. Maraming salamat sa oras Thank you sir. Sir, dami sa pagtawag sa Masbate at pag-aalala. Maraming salamat. Diyos mabalot, Masbate. Mabalot. Ingat Ian, thank you. Pero si Ian, Nicolas Bueno, siya ang spokesperson ng PDRRMO, Masbate. Sana mabalik mo yung kanilang kuryente at masyado matagal yung isang buwan. Diba? November na may lantay kung sila. Okay, susunod natin pag-uusapan naman, tubig naman, diba? Kahapon nagkaroon ng hearing ang Public Services Committee ng Senado. Ito, issue naman prime water. Ready na ba? Pwede na natin siya makausap. Okay, ito ay isang residente ng barangay San Jose, San Fernando, Pampanga. Ito yung natalakay kahapon sa Senate hearing. At grabe, kala nga natin, di ba, yung mga ibang areas, lalo na yung San Jose del Monte, Bulacan, di ba, nakita niyo naman ang problema nila sa problema, lalo na itong water concessionaire na prime water. Makakausap natin sa linya ng telepono si Princess Carla Lerit. Ito naman ay taga San Fernando, Pampanga. Princess, good morning sa programang Kabayan. So, yung sinasabi mo, itong huling buwan na to, ito na yung maging tumindi na ang problema ninyo na talagang wala na kayo nakukuha tubig, kundi madaling araw na lang na isang oras lang, gano'n? Opo, kabayan. Tapos po, ang problema pa po dito is tumataas po yung consumption ng tubig po. Pero Pare, mga
naman kasi like yung San Jose del Monte na nakausap ko rin yung mga residente doon. Meron naman sila parang ginawa bang deep well na pumipila sila doon and then parang somehow doon sila kumukuha parang pang ano lang, sagip lang yun sa mga let's say pangangailangan for the day kasi kung ihintay mo yung madaling araw, di ba? Eh syempre hindi ka kasya. Kung may mga pinipilahan pa kayong gano'n na deep well or provided somehow or parang water truck na kung saan kayo kukuha ng tubig? As far as I know po, wala po. Okay. Sige, Princess, nasa kabilang linya na, pakakausap natin ang Mayor dyan sa Fernando, Pampanga. Pero maraming salamat sa update. Siguro narinig din ni Mayor Vilma Caluag yung ating napag-uusapan kasi kahapon nga, di ba, yung aso nga dyan ng prime water sa San Fernando, Pampanga. Maraming salamat, Princess Ora. Thank you po. Okay, yan o si Princess Carla Peris. Isa o siyang residente dyan o sa barangay San Jose, San Fernando, Pampanga. Na ngayon ay talagang grabe ang problema sa supply ng tubig na dapat under the care of, di ba, prime water. Anyway, eto nasa linya ng telepono ang mayor mismo ng San Fernando, Pampanga, si Mayor Vilma Caluag. Mayor, good morning o, si Danny Buenafe, sa Kabayan. Magandang umaga po. Maraming salamat sa oras, Mayor, sa pinagkaloob ninyo. Pero ito, pag-usapan natin kasi syempre malaking problema ang tubig, lalo sa mga ordinaryong mga mamamayan na talagang matindi ang pangangailangan sa tubig, di ba? Eh ngayon kahapon nagkaroon ng hearing ang Public Services Committee dyan sa Senado. Naungkat ho yan at nagagalit si Chairman Rafi Tulfo, si Senator Tulfo. Eh so far, ano ho ba ang magiging hakbang ho ng San Fernando in relation to the water supply issue? Ano po, sumusunod po kami sa proseso. Sa totoo lang po dahil malaki na po yung problema at stress namin sa tubig. Yeah. Alam niyo naman po yung mga tao, ang nagkasalanan lahat, ang mayor, pinagbibintangan lahat, ang mayor. Okay. So, yun po, namanap po natin yung problemang ito. Kaya, ayun po, 3 minutes na po tayo sa Prime water. Kaya lang, may proseso po yung ganyan eh. Kaya Okay. nga po nagtatagal. Kaya yung agony namin. Okay. Bali ba, Mayor? Bali pumasok ka lang ba ngayon? You were just elected into 2025? Bagong halal ka lang? Ito po, 2022 po. Okay. 2022 po ako Nanalo nanalo. ka. Okay. Tapos po ako, Minana mo na lang to. 2023 po, Oo. ako na lang po to. 2023 po, 2024, nararamdaman na po namin yung Problema. tagay ng tubig, pagbaon ng tubig, pagdumi ng tubig. So, yun po, nausap ko po yung water district at prime water. And siyempre po, ang unang tanong ko, bakit sila nagpag-joint venture sa prime water? Tumaas, mula po kasi nung nag-joint venture sila, tumaas na yung sa tubig. Tapos, pag magpapa-install, Okay. Hello, Mayor? yung mga tao. Okay. Sige po. Marinig niyo po ako. Yeah, ngayon, okay. Tapos po, yun po, isa po palang private. After 10 years, yung tao ng tubig, pagkawalan ng tubig, na nararanasan na po namin ngayon. Pero ngayon, Meron sige po. meron daw po silang study na gagawa sila ng surface water. At yung surface water po yun, will cost 700 million. Eh, wala pong pera ang water district at that time. 9 years ago po, no? So, kaya napilitan pong makipag-partner ang water district sa prime water. Kaya lang, Kuya, pati dito na lang kami. Apo. wala pa rin po yung surface water. Ano na po ang Pagbaba lang nangyari? po. Hindi po tubutad si prime water Sige po. sa paggawa Salamat ng Sige po. surface Ingat po, God bless po. water. So ngayon, lumala po yung problema namin. Double check lang po. Thank you. Okay naman po. Ayun, so,
may drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna po, samantala tayo gagawa na ng panibagong video sa rin sa sunod ng mga mission. Paalam po. Kasi sa kamay namin, nakakasiguro kami na gagawin namin dahil kami yung apektado dito. Sabi ko po. So yun, ginagawa po namin yung mga pumping station, kaya lang po, yung pong pumping station, ano lang po yun, short-term remedy. Okay. Kasi dadating po yung panahon, matutuyo po sa ilalim, puputok po yung mga yon. Kaya kailangan na kailangan yung surface water. Kaya nga, so sige, para at least para masundan ho ng mga nakikinig sa atin ngayon. So noong pala, kaya na-entice ang water district, yung local water district nyo dyan, dahil may pangako, ang prime water, sabi nyo, nagagawin nila itong surface water, ano ba to, mechanism, na meron kakipas na 700 million pesos. Kaya ngayon, tingin nyo makakatulong to. Pero after almost 9 years na, hindi naman napatupad. Tapos, nag-deteriorate pa ang supply pa ng tubig at lalo pang bumi. Ibig sabihin, hindi natupad. So sabi nyo, gusto nyo na i-terminate yung contract with, kayo na lang ang gagawa. Pero short term lang ang nangyayari dahil pumping station ang ginagawa nyo. So ganun pa rin, may problema pa rin sa tubig. So for now, pumayag ba ang Prime Water na okay na, bali alam na nila na i-terminate na yung contract sa kanila? Opo, meron na po kaming pre-termination letter sa kanila, kahit tapos nag-promise po sila na gagawin yung ganito, na gagawin yung ganyan. Kasi po, pag po kasi sabi naman ng water district, kasi sabi ko, pag-terminate na namin para makagawa kami ng option namin din. Opo, kasi may nakita na rin po kaming solution. So ngayon, sabi ko kailangan makawala na tayo sa kanila. Opo, kaso, pag daw po ganyan, maraming proseso pa po, matagal. Kaya nga, binanggit ni Mayor, ni Senator Tulfo, but medyo at least 2 years. Pero ang gusto ko lang linawin, Mayor, ibig sabihin, meron bang gustong mag-take over, let's say, mga private water concessionaire na sila na magpo-provide ng water supply nyo dyan? Meron bang taker na gano'n? Wala pa po akong nakakausap na taker, pero kami po sa water, sa LGU at saka po sa water district, meron po kami na isipang solusyon sa tulong po ni Yusek David. Binigyan po niya kami ng Yusek David? Saan ang ahensya? Opo. Yusek David saan? Sa water po yun. Sa water ka. Okay. Sa Luwawa. Local Water Utilities Administration. Opo. Opo. Ngayon, gagawa po kami ng bulk water para po mag-supplyan yung San Fernando. Yung San Fernando po kasi yung binibigyan namin ng solusyon dahil ito po yung hawak namin, yung San Fernando. Kasi pag po kasi, kahapon po kasi sa hearing, narinig ko po na parang sinibenta yung prime water. Yun po yung dinig ko. Ang iniisip ko po nun, pag nabenta, siyempre po yung bibili, maglalagay naman siya ng capital infusion. So siyempre, ang mangyayari po nun, pag maglagay sila ng capital nila, so siyempre, tataas na naman lalo yung tingin sa amin. Kasi po sir, iba po kasi yung utak ng government at saka ng private. Diba? Kasi pag private po kasi, ang ano nila, traffic-oriented sila. Diba? Kaya sabi ko, parang nagne-negative po yung ano ko doon, yung tingin ko doon. So sabi ko, bakit hindi na lang ulit yung water district na lang at tutulong yung LGU at tutulong yung luwa para po makagaan sa mga consumer. Yun po yung iniisip ko. Yun po yung iniisip ko. Yun po yung nire-recommend ko sa water district. Kasi po sir, yung po kasi ang laki po ng naging problema namin sa prime water kasi po nangako itong si prime water na mag-i-invest sila ng X amount of money yung every year. Pero hindi po sila nakakatupad doon. Pero yung, like for example, meron po silang promise na 2.9 billion.
Sige. Investment sa Okay. loob ng 25 years. Ano po? So Okay. ngayon po, yung 2017 to 2024, yung target po supposed to be na in-increase nila, na develop nila, is 1.17 billion. Sige. Pero, ang nabigay lang po, ang na-increase lang po nila is 611 million. So, roughly, 50% lang po Sige. yung natupad sa promise nilang set Sige. amount. Okay. So, ang sabi po nila sa akin, kung ano daw, pag nag-terminate kami, baka magbayad daw po kami ng penalty. Eh sabi ko naman po, bakit tayo magbabayad ng penalty? Hindi naman sila nag-deliver. Oo. Sila yung nag-validate. Anyway, oo. In fact, yung capital infusion nila, 50% lang. Kung Tama. magkakwentaan Yeah, po kasi, we get the point now. dito ba? Kasi imagine, nakakaano po sila ng 45 million monthly. So, Okay. siguro nakakanet sila dito, minimum of 5 billion a month. So, nag-set up po talaga yung target nilang income. Sige, Mayor. Oo, medyo talagang kinapos na ho tayo sa oras. Pero napaka-importante yung ni-raise na ninyo, no? Hindi dapat kayo maobliga, di ba, na magbayad dahil nga sila yung hindi nagdi-deliver ng kanilang service. Anyway, maraming salamat sa oras, Mayor. Thank you. Okay po. Okay, yan ho si Mayor Vilma Caluwag, San Fernando, Pampanga, no? At yun, ay wala silang supply ng stable water, no? Problema yung prime water. Magko-commercial break lang ho kami, wag ko kayong alis. Hindi po tapos, ha? Meron pa tayong tatalakayin dito sa Kabayan. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM, DZMM. Sa tulong ng Reticon Forces, kalaan yung lakas mo!